Sinabi ko, Bong, sabihin ko na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan. First timer ka, neophyte, neophyte yan eh. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. At nagkaroon ng kasanayan. Ay, yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong eh, alam mong may pagka-personal eh. Para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo mga kabayan. Magandang buhay dito ho sa ating munting bahay. Welcome na welcome ho ang mga bagong salta at lalo na ho yung ating mga laging tumututok, tumambay sa ating munting bahay mga kabalita. At maraming salamat ho sa mga mas dumagdag pang numero bilang ng mga subscribers ho natin. Mabuhay ho tayong lahat para ho ito mga kabalitaan ang ginagawa ho natin para malaman ho ng karamihan kung ano pa pong mga kaganapan sa ating lipunan. Share niyo po ang video ito at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. Ngayon po sa mga oras na ito, pag-uusapan natin, kung naalala niyo po itong last video natin na kung saan ipinagtanggol ni Jesus Escudero itong si Senador Marcoleta sa pagmamaliit ni Karen Davila mga kabaitaan, ito ay supalpalo dito at natameme. Ngayon po, nagsalita ho dito si Congressman Marcoleta. Nagsalita ho siya dito mga kabaitaan at kanya pong nilabatiba itong si Karen Davila dahil nga po ay klaro hong isang bias na news anchor mga kabaitaan. Pinangaralan, pinagsasabihan at talagang na real talk mga kabaitaan itong si Karen Davila. Pero bago pa po tayo dumako ho sa usaping ito, may ipapanood muna tayo sa inyo mga kabaitaan itong video ito na kung saan meron na palang, ito kumakalat na ito sa social media at kinuha lang ho natin para kung meron mang hindi pa nakakapanood at nakakarinig ho sa sinasabi ni Tatay Digong Duterte laban kay Liz Tanas mga kabaitaan, panahon nyo na po na marinig nyo ito dito mga kabalitaan. Si Lisa, hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin ko na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos. So klaro ho mga kabaitaan kung saan po matagal na pala itong nalalaman ni Tatay Digong Duterte ang mga abilidad ho ng First Family mga kabalitaan. Yung sinabi dito na isa rin pala, isa rin palang adik mga kabaitaan, Addictus Benedictus. Ayon pa itong si Liz Tanas mga kabalitaan. So malamang
Posible na sila po ay classmate ho sa pagsisinghot gamit ho ang pulvo ni Satanas, itong si Bungit at ang kanyang asawa. Kung pagbabasihan ho natin ang sinasabi ni Tatay Digong Duterte. Kaso, parang unti-unti na hong lumalabas dito na may katotohanan. Siguro itong sinasabi ni Tatay Digong Duterte nung may natsugi ho doon sa LA, itong kanilang entourage na dinideny naman nila mga kabataan na itong si Paulo ay lumabas sa isang investigasyon at resulta ho ng autopsy na ang kadahilanan ng pagkatsugi nito ay ang pagsinghot ho ng pulvo ni Satanas, mga kabalitaan. Mantakin nyo po, gustong maging agriculture secretary at ayaw ho ni Tatay Digong Duterte na magkaroon ho siya ng isang gabinete na halimaw ho. Pumupulbo mula ho sa pulbo ni Satanas, mga kabalitaan. Yun laang. So, hindi na ho natin ito may pagkakaila, mga kabaitaan, kasi hindi naman ito sasabihin ni Tatay Digong nung panahong iyon na hindi pa nila kinidnap ito at ipinakulong sa The Hague, Netherlands, na matagal na pala itong gumagamit ng pulvo ni Satanas. At itong isang video ito, mga kabalitaan, ipapakita ho natin, sabi kasi nila, mabait daw itong si Bonget. Kung mabait ho kayo, wala ho kayong pinipili. Kung sino yung lalapit, sinong magpapapicture, kailangan po tanggapin nyo po ng buo sa inyong kalooban, mga kabalitaan. Kaso lang ho, sa video ating ipapakita ho dito, ay napakasakit isipin na tinulak niya po rito yung naka-blue na may nakasulat sa kanyang damit sa likurang bahagi na Marcos. Kaso lang pinikpik at itinulak talaga. Makikita mo talaga sa slow mo dito, mga kabaitaan. Ewan ko lang kung naapakan ba yata itong paa niya, mga kabaitaan, or kuko ng kanyang mga daliri sa paa, kaya napatulak, o di kaya baka nakakaamoy ito ng nakaka-hello, kaya itinulak, o talagang ayaw nyo lang magpapalapit, mga kabaitaan, sa mga madlang people na nasa laylayan natin, mga kapatid, kung ito po, mga kabaitaan, ay haharap. So ito, panoorin ho natin kung ano na pong masasabi ho natin dito. Kayo na pong magsabi at mag-comment ho kayo kung ano ang itatawag nyo sa bungit na ito, mga kabalitaan. Slow mo pa ho yan dyan, nandyan si Angara pala, no? Siya yung kukuha ng picture. Ito na yun. Di ba? Kinaway niya yung bata, pa-picture. Ito, lumapit yung isa. Tinapik niya, parang nagalit pa. Di ba? Tinapik na sabay tulak, mga kabalitaan. Yun po ba yung mabait nating presidente na tinutukoy nyo ho dito, mga kabalitaan? Kayo na pong humusga. Pinapakita ko lang po dahil sabi nila mabait daw ito sa harap ng kamera. Kaso pag may camera ho na nakatalikod na nagtatago, stolen shots ika nga, ay dito natin makikita na may tinatago palang mahika itong si Bungit. Mantakin nyo po, nagbabasa ng 2 pahina ng bond paper, white bond paper. Tapos nagbabasa siya na animoy talagang nagbabasa nung ibinaba na niya yung papel ay wala hong nakasulat, mga kabalitaan. Napaka-magician talaga itong Bungit, mga kabalitaan. Anyways, dadako tayo dito kay Attorney Marcoleta kung saan po, mga kabalitaan, sa saga ng mamamayan, itong si Karen Davila ay bumatikos at minamalit niya po ang kakayahan ni Senador Marcoleta at ito'y ipinagtanggol at butata ho dito si Karen Davila dahil sinabi ni Chis Escudero na hindi basihan, hindi kapansanan yung isang bagong halal na senador at hindi dapat maliitin dahil ito ay may kakayahan talaga. Proven and tested na. Dahil buti na, hindi sinabi ni Chis Escudero, ba't mo minamalit itong si Senador Marcoleta? Di ba na pasara ni Senador Marcoleta itong stasyonan ninyo? Buti hindi sinabi doon, talagang mapapahiya lalo ho. At sinabi lang, hindi nyo dapat maliitin yung mga bagong senador na hinalal ho ng taong bayan. So ito po, panoorin natin si Senador Marcoleta sa kanyang sagot at talagang nilabatiba ni Marcoleta itong si Karen Davila, mga kabalitan, kasama na ho si Jen at si Nelson sa saganang mamamayan. Ito po, panoorin ho natin, mga kabalitaan. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko
17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di, siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Baka naman gusto mo kung, okay, sipin ko nga, di ba? Ayun. Oo. Oh. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, oo. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na Kasi, yan. kasi tinangka ako na ipatawag doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Magmumold dyan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Napakasakit nun mga kabaita, pagsasabihan ka na dapat huwag ka maging bias at maging objective ka para naman may matutunan yung taga-panood mo. Simple lang yung wristback ni Senador Marcolita kay Karen Davila. At malamang itong si Karen Davila ay hindi pa rin ito nakaka-move on dahil nga po sa diretsahang pagsagot ni Chis Escudero na wag mo naman sanang maliitin yung mga bagong halal na mga senador dahil sila naman ay may kapasidad naman may kakayahan naman yan sila mga kabalitaan. So iyang hiya, talagang tagos hanggang buto yung hiya na parang tinanggalan ng maskara itong si Karen Davila dito mga kabalitaan. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na Totoo po naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang tao. Na yun Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagi ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Makikita na natin na may personal bias itong si Karen Davila at talagang gusto nila itong pabagsakin si Senador Marcolita. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee sa Committee on Sports? Oho. Ano namang alam mga ganon. Bakit mo
May side comment pa. Bakit mo naman miminosin naman ang kakayahan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Di ba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung matauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Ano? Tingnan mo yung balat ni Nelson. siguro- Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinipersonal mo Oo, kagad, yan, oo. paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan Ay, objektibo. ay Wala na. objective? Hindi na. Wala na yun. Wala Sen. na eh. Opo. Oo. Ang problema ho doon, Sen, gumagamit siya na yung ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya, doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. Leading questions. Oh. Mapapansin mo naman, yung anchor na yon kahit minsan. Kahit minsan. Okay. Hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Magkabilang panig, sinisino. nilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson. Opo. Ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. Sila yung maaaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Yun naman talaga obligasyon ng media, Nelson, di ba? Sa ating profesyon ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti nasabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako'y nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko eh. Aba, yung sabi niya, congratulatory, yan talaga ang bagay sa'yo. Napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid na mga kaganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ang mga text messages. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko. Nabanggit ko. Kaya nga, tataka ko, bukod tangisan yung anchor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho ninyo, performance ninyo. Kaya nga, nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. Dinahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung 2 malapad na dyaryo? Opo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung 2 dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ako. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya Hindi ba lamang bagitin ang pangalan nyo? Hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung 2 dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong page. At talagang nilagay niya sa kanyang Baka ipalaminate pa ni Ma'am Edna po.
For the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito eh. Ito ay reaction dun sa nagtanong Sen Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan First timer ka, neophyte, neophyte yan eh. Bakit yan? Bakit? Ito po ang sagot sa report ni Mayan Corbera. Mayan. Magandang hapon, Nelson at Sen at kay Senator Marcoleta. Posibleng ang issue raw ng anomalya sa mga flood control projects na itinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para siyasatin ng Senado ang umunikatiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinagsisiyasat kung saan nagamit ang bilyong pisong budget noong 2024 at ngayon 2025 para sa flood control, samantalang maraming baradong kalsada at drainage na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Sabi ni Estrada, bukod dyan, yung the flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee. Ipinagtanggol naman na Estrada si Marcoleta sa mga batikos bago inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito raw ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na mag-iimbestiga sa mga kaso ng pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal itong naging kongresista. Walaan ng ibang senador na humiling na pamunuan ng komite at iginiit na walang kapalit ang pagbibigay sa kanya ng Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, wala sa rules ng Senado na nagsasabing bawal na mag-isema na makapangyarihang komite ang isang baguhang senador at baka makatulong anya ang pagiging dating kongresista ito para madaling matukoy ang mga sinasabing kongresista na rumarakit umano bilang mga kontraktor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Why not? Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung opposition siya. Sa aming palagay, o sa aking palagay, he is highly qualified. He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan sa Senado, this is the first time that a neophyte senator in an opposition at that ay hinawakan ng Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Balik sa inyo, Nelson at Jen. Maraming salamat. Yan po si... Napakaganda yung sagot ni Senador Estrada, mga kabitaan, na wala daw sa kanilang rules na hindi mabibigyan ang isang neophyte sa senador sa Blue Ribbon Committee kung anumang napakasensitibong committee ito, mga kabalitaan. Alam niyo po, itong Blue Ribbon Committee, mga kabalitaan, madami nang umahawak nito na pagdating ng eleksyon ay natatalo, mga kabalitaan. Si Dick Gordon, sino pa ba yun? Kung hindi ako nagkamali, si Senador Tolentino. At minsan kasi napopolitize na rin itong Blue Ribbon Committee. Kaya medyo maraming mga senador ang ilang ho dito, mga kabitan, takotong umawak sa committee ito. At itong si Senador Marcoleta ay hindi man pinapangarap, subalit siya po'y kwalipikado na hawakan itong Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang karanasan, dahil sa kanyang kaalaman bilang mambabatas o bilang abogado na kinakain na ho yung mga pahina ng mga nakasulat sa libro ho ng ating batas. Kaya kwalipikado ito at malaking sampal ho ito sa mga tanong ni Karen Davila sa pagmamali ito nito, mga kabaitaan. Ni isa man lang, wala mang nagbigay o kumampi ho sa kanya ng kanyang mga ibang senador patungkol ho sa kanyang pagtatanong na ito. At sinasabing namumulitika at di kaya, of course, klarong-klarong bias naman talaga itong si Karen Davila, mga kabalitaan. Mayan Corbera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati marami talagang ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun muna ang tanong mo na parang ayaw. Opo.
Di, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Aha. Kapag raw ikaw ang chairman niyan at ikaw ay naharap sa isang election Issue. election time. Opo. Natatalo. Kamu na nangyari kay Senador Gordon. Opo. Oo. At ewan ko kung sino pa yon. Kaya ang nangyari, nung may sumunod na nag-occupy niyan, si Senador Tol, Tolentino. hindi niya masyadong inactivate. Opo. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia. Pia Cayetano, opo. Parang isinara ang tindahan. Opo. Sapagkat nakaabang ang eleksyon. Oh. Ngayon naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit na? Ano bang iindahin mo riyan? At saka importante, kung mapapakinabangan ng tao, hindi ba? Opo. At saka, in fairness, pasensya na po sa iba, mga nauna, itong Blue Ribbon, aminin man nila hindi, mukhang nakasangkapan talaga sa politika Family issue, fertilizer funds scam, etc. na mga inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahid talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Tama. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari. Hindi. Kailangan nga, huwag kang mag-personal. Yan ang palagi nating sinasabi. Nauna lang na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang taong nakikinig sa'yo? Ayun. Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga na magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid dito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya papunta sa iyo Anong gagawin natin? Yan ang importante ron. Kailangan. So yun po mga kabaitaan, napakaganda hong pagpapaliwanag dito ni Senador Marcoleta. Talagang kung objective ho kayo, hindi kayo bias, ay mahahawakan nyo po yung isang posisyon na kinakatakutan ho ng ilang mga senador, lalo na pag palapit na hong halalan. At nakikita ho natin dito na chillax lang ho itong si Senador Marcoleta at kayang-kaya ho more than 100% bilang chairman ho ng Blue Ribbon Committee. At ma-handle niya ho ito ng tama at yung fair investigation ho mga kabaitaan, makikita ho natin dito kay Senador Marcoleta, kahit sabihin po at sabi nga ni Senador Estrada nga kahit nga po kahit na siya oposisyon kaya ni Marcoleta yan kasi patas ho yan na makipaglaban, hindi ho yan namumulitika. Fair ho yung kanyang investigation na gagawin. So ito ay malaking sampal sa pagmumukha ni Karen Davila mga kabalitaan. 'Di ba? Ang senador na nga nagsabi na patas ho ito, hindi ito kumbaga kaya niya na hahawakan itong komitibang ito, hindi gaya sa sinasabi ni Davila na talagang minamaliit niya itong si Senador Marcoleta. Kaya nga po mga kabaitaan, kung makikita ho natin, hindi ko alam kung anong masasabi niya ngayon sa sarili niya dahil pinagfifiestahan ho siya at yung mga sagot na yan ay nakatatak na ho yan sa kanyang buhay na hindi niya ho yan makakalimutan mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan mga kabaitaan para malaman ng karamihan kung ano pang mga kaganapan sa ating lipunan, i-share niyo na agad ang video ito at pindutin niyo rin ang notification bell na kailangan ho nakabukas ho yan gaya ho nito na bago ho nating video ay agad-agad niyo pong mapapanood. At subscribe na rin sa hindi pa po nakapag-subscribe, lalo na po mga bagong salta ho natin dito. At maraming salamat. Taos puso tayo nagpapasalamat sa inyong suporta sa pagdagdag niyo po sa bilang ng ating mga subscribers. At tayo po ay ganado pa rin sa paglalahad ho ng totoo at komprehensibong balitaan dito ho sa ating munting bahay. At bago tayo magtapos mga kabaitaan, as usual ho, mag-iwan muna tayo ng pagbabati ho sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa The Hague, Netherlands. Mabuhay ho kayo, lalo na si Mami Rose na isang bedridden na masaya ho pag tayo ay naririnig na papanood niya mga kabaitaan. Kaya lagi ho nating binabanggit ito dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Tobias family.
At lalo na po si Ma'am Ana Santos, yung ating isa sa moderator ho, mga kabitaan sa ating munting bahay. At yun dyan sa Japan, lahat ng mga taga-Japan, ng mga Pilipino, matsalam ho sa inyong lahat. Pasasalamat din sa ating mga tinuturing bagong bayani ng ating bansa, ang overseas Filipino workers. Saludo ho kami sa inyo na walang katapusan ho at walang katapusang saludo ho at pagpupuri sa ating mga seafarers, mga kabitaan saan mang lupalop ng ating mundo. Ako po'y magpapaalam na po. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod ng mga oras sa ating paglalahad pa ng mga panibagong impormasyon na ating nakalap ho sa loob ng 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo basta may mga Pilipino, mga Bisaya diha, mga hiligay non speaking, lahat-lahat na mga iba't ibang dialekto na meron tayo sa ating bansa na mga nanunood ho at nagmamahal at tumatambay sa ating munting bahay. Ang bahay na ito ay para sa ating lahat. To God be the glory. Bawma, chip chip. Peace out. Gun Agad Balita.